Hawak na ng otoridad ang sinasabing utak sa pagpatay sa isang babae at isang lalaki na natagpuan sa nasunog na sasakyan sa Nueva Ecija. Ang naging susi umano para mahuli ang suspect, selfie, nakuha ng babaeng biktima. Saksi si June Veneracion. Magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bahaging ito ng barangay Sinasahan, Peñaranda, Nueva Ecija noong Lunes. Kasunod niyan, isang individual na nakasuot ng itim ang nakita sa CCTV na lumakad palayo sa pulang kotse na nakahinto sa gilid ng daan. Sinalubong siya ng isa pang individual at sabay silang umalis. Ilang saglit lang, bumalik ang nakaitim na individual sakay ng isang tricycle at may kinuha. Nilapitan niyang muli ang kotse at tila may ibinuhos sa loob bago ito sinilaban. Muling sumakay ng tricycle ang lalaki saka umalis. Sa loob ng pulang kotseng yan, nadiskubre ang mga sunog na bangkay ng isang lalaki at isang babae. Meron po silang tama po sa likod na po. Meron po tayong dalawang fired cartridge case na nakuha ng Soko. Caliber 45. 2 araw matapos yan, naaresto sa Isabela ang babaeng utak umano ng krimen. Kasamang naaresto ang kanyang asawa at 2 tauhan. Yung primary suspect po natin, we're filing case for murder. And then doon sa 3 po na yung asawa at yung security, magiging accessory po sila. Ang naging participation lang po nila is inarbor nila yung suspect. Ayon sa pulisya, naging susi sa investigasyon ang larawang kuha ng babaeng biktima bago siya pinaslang. Kasama niyo noon sa backseat ang isang lalaki at isang babae. Female victim po natin yung nag-selfie, sir. Kasi naging habit niya po na mag-send ng selfie sa asawa niya sa US every time na may lakad po sila, which is napakalaking tulong po dito sa investigation natin. Ang lalaki namang biktima, nadamay lang umano matapos mapakiusapang magmaneho. Base sa investigasyon ng PNP, magkaibigan ang babaeng biktima at ang primary suspect. May utang daw ang suspect sa biktima, kaya ito ang nakikitang posibleng motibo sa krimen. Lumalabas sa investigasyon na isinanla umano ng babaeng biktima ang kanyang apartment sa halagang 5 milyong piso. Ang kalahati ng pera, ipinahiram umano niya sa primary suspect. Pero dahil hindi na umano mabayaran, binalak nilang ibenta na lang ang apartment. Ibebenta na po sana nila that time para mabayaran nila yung pagkakasangla nila. And then meron pa silang gain na 5 million. Meron po ba talaga prospective buyer? Kunwari lang po, sir, talagang pinagplanuhan na po na ganun yung gagawin. Tinutugis pa ang isa pang suspect na kasama noon ng primary suspect, pati na ang driver ng tricycle na ginamit sa pagtakas. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng pamilya ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. 38 Pilipinong crew ang apektado ng mga pag-atake sa mga barko sa gitna po yan ng sigalot sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers. At sa ulat ng Reuters, hindi bababa sa 6 na barko ang nakaranas ng pag-atake sa Persian Gulf, sa bahagi ng Iraq at United Arab Emirates, gayon din sa Strait of Hormuz. At yan po yung makitid na daanang nasa pagitan ng mga bansang Iran at Oman. Iniugnay nito ang Persian Gulf at ang Gulf of Oman palabas ng Arabian Sea at patungo sa Asia. Nasa 20% ng langis na kinukonsumo ng mundo ang dumadaan sa Strait of Hormuz. At dahil sa naiipit na supply bunsod ng sigalot, sumipa ang presyo ng krudo sa buong mundo. Yan po ang pinakamatinding oil supply disruption sa kasaysayan ayon sa International Energy Agency o IEA. Kaya inaprubahan din ang paglalabas ng 400 milyong bariles ng reserbang langis. Pinakamalaking stock release sa kasaysayan ng organisasyon. Saksi si Darlene Kai. Napasabak sa malaking sunog ang mga bomberong malapit sa paliparan sa Bahrain. Ayon sa gobyerno ng Bahrain, pinuntirya umano ng Iran ang mga fuel tank sa isang facility sa Muharraq madaling araw ngayong Huwebes. Kagabi, inatake din ang 2 fuel tanker sa katubigan ng Basra, Iraq sa bahagi ng Persian Gulf. Batay sa mga ulat, mga Iranian boat na kinargahan umano ng pampasabog ang ginamit laban sa 2 tanker na nagkakarga ng langis.
Isa ang patay. Nagtigil operasyon na ang mga oil port ng Iraq habang patuloy ang operasyon ng mga commercial na pantalan. Bago ito, 4 pang barko ang inatake sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz, ang makipot na daanan ng mga barkong nagkakarga ng langis mula sa Middle East. Giit ng militar ng Iran, hindi sila papayag na may makalusot na langis na para sa Amerika, Israel o mga kaalyado nito. Kahit anong barkong may cargo o langis na para sa mga naturang bansa ay ituturing daw ng Iran na lehitimong target. Mensahe ng Iran sa Amerika, maganda daw na umabot ang langis sa $200 per barrel. Batay pa sa mga ulat, pinatamaan din ang mga drone ng imbakan ng langis sa Salalah Port na nasa timog na bahagi ng Oman. May mga bumagsak ding drone sa Dubai. Sa Tel Aviv, Israel, muling in-intercept ang mga missile na galing umano sa Iran. Nagpaabot ng pakikiramay si Israeli President Isaac Herzog sa naulilang asawa ng Pilipinang nasawi sa isa sa mga pag-atake. Ayon sa Defense Minister ng Israel, palalawakin ang operasyon nila sa Lebanon kasunod ng pag-atake sa Israel kagabi ng Hezbollah na kaalyado ng Iran. Ayon sa International Energy Agency, nililikha ngayon ng kaguluhan sa Middle East ang pinakamalaking oil supply disruption sa kasaysayan. Dahil sa pagkakaharang sa Strait of Hormuz, inaasahang babagsak ng 8 million barrels kada araw ang global supply ngayong Marso, nakatumbas ng halos 8% ng kinokonsumong langis ng daigdig. Sa gitna ng pag-atake ng Iran sa mga barko sa Gulf region, muling tumaas ang presyo ng langis sa world market. Inaprobahan na ng member countries ng IEA ang paglalabas ng 400 million barrels ng reserbang langis para maibsan ang taas presyo. Ito raw ang pinakamalaking stock release na inaprobahan nila mula nang itayo ang IEA noong 1974. Ang Amerika maglalabas ng reserbang 172 million barrels bilang bahagi ng napagkasunduan sa IEA. Nagsabi ring maglalabas ng oil reserves ang Japan. Ayon sa DMW, may mga Pilipinong tripulante na kumpirmadong apektado ng mga pag-atake. 21 Pinoy seafarers ang sakay ng isang tinamaang barko, 17 naman ang sakay ng isa pa. 38 in all are safe and they're headed for safe port. And we are in touch with the manning agency and the ship owner in terms of bringing them to safer port and also other measures that will ensure their safety. Also reaching out to the families as instructed by the President in terms of assuring them of this good news, reassuring news. Sa ngayon, may 7,300 seafarers sa gitnang silangan ayon sa DMW. Binigyang diin din ni Kakdak na may right to refuse o karapatang tumanggi ang mga Pilipinong crew member na maglayag sa Persian Gulf, Strait of Hormuz at Gulf of Oman habang nagpapatuloy ang giyera sa rehiyon. Bahagi raw ng karapatang yan ang pagbibigay sa kanila ng 2 buwang sahod at libreng repatriation o pagpapauwi sa Pilipinas alinsunod sa napagkasunduan ng International Maritime Labor Stakeholders. Patuloy pa rin hinahanap ang Pinoy seafarer na nawala ng tamaan ng missile ang sinasakyan niyang tugboat sa Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Sa gumugulong na investigasyon, nakitaan na raw ng paglabag ang may-ari ng barko dahil hindi nila isinama ang Pinoy seafarer sa rehistro, sabi ni Kakdak. We continually hope and pray na makita siya, and also the President has directed us to support the family, to be there for the family. So Admin PY Kaunan and myself have sent our respective teams on the ground. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Inalis bilang kalihim ng Department of Tourism si Cristina Frasco. Ayon sa Presidential Communications Office, mula sa Department of Tourism, itinalaga si Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Pansamantalang pamumunuan ni Undersecretary Verna Buensuceso ang kagawaran bilang officer in charge. Bago nito, inulan ng batikos si Frasco dahil sa mga alegasyong self-promotion sa mga tourism program ng gobyerno. Itinanggi naman ni Frasco ang mga akusasyon laban sa kanya. Hindi tugma ang naging bersyon na pahayag ng NBI at ng kampo ni na Attorney Levy Baligod at dating Congressman Mike Defensor tungkol sa investigasyon sa mga nagpakilalang ex-Marines. Giit ni Defensor, hindi sila dapat ang iniimbestigahan kundi ang mga umano'y nakatanggap ng mali-maletang pera. Saksi, si John Consulta.
Bilang tugon sa subpoena ng NBI, nagpunta sa tanggapan ng NBI si Attorney Levy Baligod kasama ang mga dating Marines na naghatid umano ng mali-malitang pera sa mga opisyal ng gobyerno mula sa dati umano nilang amo na si dating Congressman Zaldico. We are ready to cooperate and provide whatever information they need. Ayon kay Baligod, 16 lang sa 18 dating Marines ang dumating dahil may personal na lakad ang dalawa, pero nanatilian nilang buo ang grupo. Kabilang din sa mga pinasumpina ng NBI si dating Congressman Mike Defensor na dumating kasama ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio. Ang nakikita kong mali, hindi dapat kami ang pinatawag. Dapat ang imbestigahan yung mga binigyan ng pera. Dapat ang imbestigahan yung patutuo dun sa pag-aabot ng pera, ng mali-malitang pera. Ilang minutong nanatili si Defensor sa opisina ng NBI Special Action Unit. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng subpoena at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent. Makalipas ang mahigit 4 na oras, lumabas naman ang grupo ni Baligod. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila, dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Pero iba ang naging pahayag ng pamunuan ng NBI sa nangyaring investigasyon kanina. Wala pang naging one-on-one na pagtatanong at yun nga yung naging deadlock, ayaw nilang pumayag. Ang nangyari na one-on-one sila nagbigay ng personal circumstances nila, pangalan nila, address nila. Pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Halimbawa po, isa sa inyo nagreklamo, sino po bang unang tinatanong ng investigador? Hindi po ba kayong nagreklamo, tinatanong yung istorya ninyo, yung kwento ninyo, tinitingnan kung tumutugma sa mga pangyayari at mga ebidensyang nakakalap, at yung inireklamo, tsaka natin tatawagin. Sa March 17, babalik ang grupo ni Baligod para magdala ng karagdagang ebidensya. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Naghain ng kontrasalaysay sa Department of Justice si Senador Jinggoy Estrada. Hindi nagpaunlak ng panayam si Estrada pero ayon sa kanyang abogado, tugon ito sa isinampang reklamong plunder at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa senador. Isa raw sa ipinunto ang mga hindi umano pagkakatugma sa mga affidavit ng mga testigo na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sinusubukan naming hinga ng reaksyon ng kampo ng dalawa pero wala pa silang tugon. Ayon sa DOJ, for resolution o dedesisyonan na ng panel of prosecutors ang reklamo sa loob ng 60 araw. Naghain din ang mosyon ng Company Estrada sa Manila RTC para alisin ang precautionary hold departure order laban sa senador. Umaapela silang payagang makabiyahe ang senador sa Semana Santa dahil hindi raw siya flight risk. Hiniling ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno na ilipat sa House Committee on Justice ang kustodiya kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Diokno, dahil yan sa banta umano sa buhay ni Madriaga na nakakulong ngayon sa isang BJMP facility. Ang tugon po dyan ng Company Vice President Duterte sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Sa formal na sulat na ipinadala sa House Committee on Justice, nagmosyon si Akbayan Representative Chel Diokno na ilipat sa komite ang kustodiya ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte na nagsabing naghatid siya ng milyong-milyong pisong pera sa ilang individual sa utos umano ng bise. Dati nang sinabi ng bise na hindi niya kakilala si Madriaga at hindi siya kailanman naging tauhan ng DepEd at ng OVP. Isinumite ni Diokno ang sulat matapos sabihin ng BJMP na may banta umano sa buhay ni Madriaga na nakabilanggo ngayon sa BJMP facility dahil sa kasong kidnapping. Ayon kay Diokno, kailangang matiyak ang kaligtasan ni Madriaga at availability nitong maging witness sa gumugulong ngayong impeachment complaints laban sa bise. Precisely why we want to make sure that he can come before the committee so that we can assess to kung talagang ano ba yung
alam niya, bilang personal knowledge niya, at kung talagang kapanipaniwala siya. Sabi ng kampo ng bise sa isang pahayag, gusto rin nilang maging ligtas si Madriaga para maipakitang manloloko nila ito. Kaya bukas daw sila sa hiling ni Jokno kung ito ang paraan para matiyak ang kanyang kaligtasan. Paniwala rin nila, may tuturing lang na material witness si Madriaga dahil mapatutunayan nila sa kanyang testimonya na politika nila ang nasa likod ng pagpapa-impeach sa pangalawang Pangulo. Nagmosyon din si Jokno para ipasabpina ng komite ang SALN ni VP Duterte at mga dokumentong hawak ng Anti-Money Laundering Council para sa anumang transaksyong may kaugnayan sa bise. Kasama sa mga pinapasabpina ni Akbayan Representative Chel Jokno sa House Committee on Justice ay mga record ng accounts na nasa pangalan ni Vice President Sara Duterte, nasa pangalan nila ng kanyang asawang si Atty. Man Scarpio at nasa pangalan nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna rito, naghain ng mga abogado ni VP Duterte ng appearance ad cautelam sa House Committee on Justice para ipakilala ang mga tatayong abogado sa impeachment proceedings. Ayon kay committee member Congressman Terry Ridon, posibleng may conflict of interest sa mga abogadong sina Attorney Michael Powa na dating spokesperson ng DepEd at Attorney Reynold Munsayak na dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd dahil posible silang maging mga witness sa impeachment proceedings. If they are required to appear as witnesses, automatic po ba na dapat bumitaw na sila as lawyers? It would also depend kasi kung ano yung ilalaman ng kanilang testimony. And then that would be the time that that decision would have to be made. May hanggang Lunes si VP Duterte para maghain ng sagot sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.